mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplanuhan namin siya. And he told me that. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Tapos sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Youth Antabunin PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Martin Romualdez, natataranta na nga ba? Ano bang ibang term sa natataranta mga kababayan? Ano kayang mas fitting dito? Paranoid na nga ba? Naku, mukhang mas masama pa eh. Yun na lang, natataranta. Martin Romualdez, natataranta na nga ba dito sa mga pangyayari at paghahabol dito sa Congress mga kababayan? Sa mga nangyayaring kababalaghan, lalo na dyan sa 2025 national budget. Ito, pag-usapan natin yan mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi maraming binulgar dito si Toby Chanko mga kababayan. At ito pa, na dahil nga dyan, mukhang natataranta or natanong natin natataranta na nga ba si Martin Romualdez? Nako, inunahan na nga ba niya si Cheese bago pa makagalaw si Cheese mga kababayan? Yan yung pag-usapan natin dito. Okay? So, eto, pakinggan natin itong interview dito ni Toby Chanko mga kababayan. Naka-speed up lang ito. So, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po sa ating channel. So bago natin i-play mga kababayan, sa isang video ko in-upload kanina na kung saan pinakita natin yung press conference ni Representative Ronnie Puno mga kababayan. Matagal na ito si Congressman Puno, matagal na ito sa politika, pero ngayon nung 19th Congress wala pa siya doon kung saan nangyari yung kababalaghan ng 2025 budget at ngayon nga lang siya nakapasok ng 20th Congress. Ginawang House Deputy Speaker at ngayon na nga, at ngayong araw or kahapon, sabihin natin kahapon na press conference sila, dinipensahan niya itong House of Representatives, naghugas kamay ito. Okay? Sinabi pa nga niyang hindi kasalanan ng House of Representatives kung anong nangyari dyan sa 2025 budget. Kalain niyo yan mga kababayan? Lahat tayo alam natin na ang may gawa niyan ay yung House of Representatives, yung Congress. Except sa kanya mga kababayan. Kalain niyo yan? Siya lang walang alam. Well, anyway, ito nga pag-usapan natin. At ang sinasabi niya kahapon sa kanyang press conference na ang may gawa ng pagtanggal ng budget sa PhilHealth, pagbaba ng budget ng education at pagtaas ng budget ng DPWH, lahat nangyari daw doon sa Senado. Yan yung binulgar niya mga kababayan. Comment kayo dyan kung nainiwala kayo doon kay Congressman Puno mga kababayan. Wala, again, yun nga katanungan natin. Ano kaya ang koneksyon nito? Ano kayang pinangako niya kay Martin Romualdez at naging House Deputy Speaker ito? So dinami-daming malapit kay Martin Romualdez. Ito, yung kinuha. Di ba? Well, anyway, pero of course, hindi natin alam kung binoto ba yan, inelect, or inappoint bilang House Deputy Speaker. Kaduda-duda kapag talagang inappoint yan. Okay? So, which is, yan yung pagkakalam natin na in-appoint na ito, magiging House Deputy Speaker ka. Okay? So, well, probably, ito ngayon, nakikita natin na dinidepensahan niya yung House of Representatives, lalo na nga si Martin Romualdez. Okay? So, ito ngayon mga kababayan, puntahan natin dito si Congressman Toby Chanko at anong sinasabi niya dito. At intindihin natin, bakit natin natanong na si Martin Romualdez natataranta na nga ba? O nagiging paranoid na nga ba sa kanyang mga pinaggagawa? Okay? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Mabilis lang ito Stay tuned lang kayo.
No? Ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Kami lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, 'di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat 'yon. So huwag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi 'di ba kami yung yung budget nasa amin eh. So ako malakas loob ko kasi wala naman akong tinatago. Gusto nila unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito. May pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have Yes. reason to believe Yes. that? So you confirm that? Yes, because it's the same people. Inamin ito, Bichan ko mga kababayan ha, na kung saan yun nga sinasabi natin sa isang video na in-upload natin kaninang umaga, I think madaling araw na yun, na kung saan nag-agree tayo doon sa sinabi ni Cheese mga kababayan na demolition job. Kasi nga, in the first place, hindi nga inaksyonan kaagad ni Cheese Escudero yung impeachment ni VP Sara at ngayon na-archive na nga at binanatan pa ni Cheese Escudero itong House of Representatives. Di ba? At of course, alam natin kung anong reaction nila dyan. At ito na nga anong nangyayari ngayon. Diba? Kunwari may lumabas or yung media may nakitang anong tawag nito? Dokumento na nag-insert si Cheese Escudero ng 142 billion. Yun nga ang argumento ni Cheese mga kababayan. Simple lang. Assuming totoo yung sinasabi nilang nag-insert si Cheese ng 142 billion, yet ang total na insertions ng 2025 budget ay 500 billion. Diba? Ngayon, kung 142 kay Cheese, bakit hindi tinalakay yung 300 plus billion na natira? Bakit yung 142 billion lang? Diba mga kababayan? Tama nga naman. Kasi dapat kung gusto nyo pag-usapan yung kay Cheese, kung sabi niya, kung talagang totoo, hindi natin pinagtatanggol si Cheese mga kababayan ha. In fact, gusto nga natin nangyayari ito kasi nang dahil dito, itong mga taong to naglalaglagan na. Sila na lang naglalaglagan. Sila yung magkakampi dati, yung may mga ginagawang katarantaduhan. Ngayon, naglalaglagan na. Okay? So, sinong maka-benefit dito? Of course, tayong ordinaryong Pilipino. At ito na nga. Kung gusto niyo pag-usapan yung 142 billion allegedly na in-insert ni Cheese, dapat pag-usapan nyo rin yung natirang 350 or 300 billion plus. Mas malaki yun compared doon sa pinaratang nila kay Cheese, di ba? At ito na nga. Bichanko mismo inamin na talaga demolition job yan mga kababayan. Bakit? Ito, pakinggan natin dito. Ha? Na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese ay magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman kami ang kukonektan yung dalawa? Wala naman kaming, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Yan mga kababayan ha. Yun nga, bakit natin natataranta or nagiging paranoid na itong si Martin Romualdez mga kababayan. Ano bang Tagalog sa paranoid? Praning ba? Ewan ko lang ha. Kaya nga para safe tayo mga kababayan. Yung natataranta lang ang term na ginamit natin ha. Baka maano tayo dito ni Martin Romualdez. Of course, wala tayong resources dito. Compared kay Martin Romualdez, may pera yan, malaking tao, physically and financially. So, wala yan. Yun nga, bakit natatanong natin napaparoon? Kasi ito, nagpaparatang ng walang ebidensya, ng walang matibay na ebidensya. Pinaratangan niya ditong si Cheese Escudero, si Toby Chanco na gusto daw siyang ipabagsak at tanggalin bilang House Speaker. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Describe niyo nga kung anong action yan? Kung hindi ba yan
pasok doon sa nagiging natataranta or napaparanoid o napapapraning? Comment nyo nga kung anong ibang description dyan. Ito, patuloy natin. But if you will recall, Carmine, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Tapos sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So, paano mo sasabihin na kami nagpaplano laban sa iyo? Ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Okay, Congressman, as you said, this Di is ba, another... mga kababayan? Klaro, bago natin patuloy, pause muna natin, ha? Klaro yan, mga kababayan, no? Kalayan nyo yan? Yan kasi, usually, mga kababayan, nangyari, hindi tayo, dito, doktor, sino ba? Hindi tayo psychologist, hindi tayo, psychiatrist, yun nga, hindi tayo doktor. Pero mga kababayan, common sense na magsasabi sa atin na itong mga aksyon na ito ay somehow sinyalis ito na pagkakaroon ng pagiging, yun nga, panic, pagiging paranoid, or kasi akalain nyo, may naririnig daw siya. Iwan, hindi naman sinabi kung may nagsabi sa kanya o may naririnig daw siya. May nakikita daw siyang aksyon na ginagawa ni Toby Chanco at ni Cheese Escudero na kung saan directed sa pagpapabagsak sa kanya. Di ba? So most likely mga kababayan, nararamdaman mo ito. Correct me if I'm wrong, kayo dyan, kung mga psychologist kayo, kasi ito based lang sa experience natin. Di ba? Kung tayo, sa personal experiences natin, kung may ginagawa kang masama, di ba parang hinahunting ka niyan? Parang hinahunting ka kasi hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, yun yung natataranta ka, napaparanoid ka, kasi parang nakukonsensya ka, natatakot ka na baka may magbulgar, may lalapit sa iyo, tanungin ka, or yung mga mild lang. How about yung mas malalaking krimen? Halimbawa, katulad nung nangyari dong sa TNVS na driver na kung saan hinold up nila, pinatay, tinapon. Ang nangyari doon sa mga suspect ay nakonsensya. Yun nga, nagparanoid, hindi na makatulog. Kaya sila na mismo ang umamin, sila na mismo ang nagturo kung saan nila itinapon yung katawan. Di ba? So ito, most likely mga kababayan, ito ang nangyayari dito kay Martin Romualdez. Parang ganito lang din mga kababayan, di ba? Na yun nga, alam mo na marami kang ginawang katarantaduhan dyan. And most likely, alam mo na merong mga taong nakakaalam sa mga pinaggagawa mo. Kaya ngayon, natatakot ka na baka mapalitan ka, or aside dyan, sa tingin ko, natatakot si Martin dito, hindi dahil sa isang posisyon na bilang House Speaker. Natatakot siya dito mga kababayan kasi kung wala na siya sa kanyang posisyon bilang House Speaker at may ibang makapasok na most likely posibleng kokontra sa mga pinagagawa niya, nakikita niyang hahabulin siya dyan. Ayan yung nakikita. At ngayon nga, siya pa nakaupo, hinahabol na nga siya, di ba?
tayong taong bayan, hinahabol natin, o kunwari, yung presidente, si PBBM, hinahabol siya, o kunwari lang. O, kasi wala naman talagang mangyayari dyan. Akalain nyo, 3 years, more than 3 years ka na dyan. Hindi mo pa alam pinagagawa ng pinsan mo, sorry. Diba? At ito na, si Toby Chanco, nagbulgar na. Si Toby Chanco at si PBBM, close naman. Don't tell me, si Toby Chanco hindi nakapag-inform kay PBBM sa mga pinagagawa ng Congress. At ngayon, sasabihin ni Claire Castro na ngayon lang naman dyan nakarating. Ngayon lang daw nakarating kay PBBM ng ganyan. Oh, nako. Kaya yan, natatakot na, natataranta, napaparanoid, napapraning kasi malapit na madiskubre lahat ng katarantaduhan niya at ng kanyang kaibigan ni si Saldico. Di ba? Ito na nga, si Cheese nga, gusto nilang pabagsakin, kinalaban sila. Hindi si Cheese. At least si Cheese hindi natatakot, mga kababayan. Ito si Toby Chanco, at least hindi natatakot compare sa ibang mga kongresista dyan. Yung iba, natatakot talaga, mawala ng yun pa nga lang hindi bigyan ng proyekto, hindi bigyan ng budget, natatakot na nga how much more kung pag-uusapan natin seguridad ng kanilang pamilya. So pasalamat nga tayo dito kay Toby Chanco, at least nandito ito. Alam niyang delikado itong ginagawa niya. Ito, patuloy natin. Other episode altogether, but I just can't help myself to ask. If it's not you, and if it's not Senate President Cheese Escudero, then who could be possibly behind moves to oust Speaker Martin Romualdez as Speaker? I think nagsimula kasi yan, di ba, nung may mga problema, tsaka siguro napabalitaan niya na, kasi di ba doon sa budget, okay, liwanagin natin Carmina, doon sa budget, ang makikita mo ang nakikinabang doon, konti lang naman, yung talagang malalapit Kung 316 kami, yun ang nakikinabang mo, siguro wala pang 20, yung talagang pinagpala. Di yung 200 plus, hindi naman Pinagpala talaga, mga kababayan. masaya sa nangyayari, di ba? Tsaka siguro Bakit kaya tinawag na bakit kaya sinabi ni Toby Chanco na pinagpala, mga kababayan? Hindi pinagpala yung pala, yung pinagpala yung maswerte. Ika nga. Bakit kaya tinawag silang maswerteng mga kongresista? At least 20 lang nga sila. Kalain nyo yan? Oh. nakakaabot sa kanya report, sasabihin ko nga I will tell you frankly, okay, the first time pinagdudahan niya ako November, sabi ko sa kanya, Speaker, hindi ko style, I mean, look at my political history. Speaker, hindi ko style yung tumira ka talikod. Parang tirang duwag yan, hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Frontally, di ba? Wala akong hindi ko style yan. So wala talagang kumakausap sa akin, walang kumausap sa akin na kung gusto ko mag-speaker. After the elections, di ba, in-interview ulit ako. Sinabi ko rin totoo, kinakausap ako ng mga congressman. Even up to Sunday evening, tinatanong nila, wala bang gala, walang ano. So siguro, nababalitaan rin yan nun. Kaya nga, di ba, if you will recall, Carmina, hindi pa nga tapos yung 19th Congress, di ba, right after elections, nagpapirma na sila. Di ba? O siguro, yun lang worry. Siguro, yung mga bulong-bulong ng bulong brigade niya doon, yung bulong brigade niya siguro doon, yun ang mga naninira na sinasabi, ginagawa ko yan. I remember clearly, he called me one night, he told me, meet Cheese. Dahil may mga suggestions sa campaign. Sabi ko, okay. So, doon kami nag-meeting. You can ask Cheese, you can interview Cheese. Doon kami nag-meeting sa townhouse. All right. Okay, we've run out of time. Di naman kami magkabarkada ni Cheese, di kami magkaaway ni Cheese, pero hindi kami yung alam mo, kilala mo naman yung mga barkada ko, hindi naman kami yung magkabarkada. Nagkakasama kami sa politika, pero hindi naman kami yung magkabarkada. Okay, going back to the question, yung sinasabi mong kung si Cheese, yung sa Senate. Ang alam ko lang, noong nagka-problema sa budget, kasi di ba until now naman, di ba, Carmina, nagtuturoan, di ba? Sabi ng House of Representatives, yung Kongreso ang kumuha ng pondo, kaya hindi natuloy. Kasi ang tinanggalan nila ng pondo, Carmina, is yung mga flagship projects Yeah. Okay, so Congressman, yung proyekto ng presidente o ng bansa, linagay na sa program. Tapos yung mga proyekto, yun ang linagay nila doon sa program, no? Ang alam ko lang is yung Senado, nung hiningan kasi na listahan, nagtuturuan, hingin yung listahan ng mga pinasok nyo. Ang alam ko lang, yung Senado, within 3 days in January, sinubmit yung
listahan. Yeah. Yung house, up to March 24, kasi doon ako natawag sa meeting, bakit wala yung house? Sabi ko, di ko alam yan eh. Wala ko alam. So, noong March 24, wala pa rin sinasubmit, di ba? So, kaya paglabas ko ng meeting, ang sabi nila, ang nakakausap na daw nila is si, kasi wala na si Saldi ko noon, ang sabi sa akin, ang kausap daw nila is si Congressman J.J. Suarez. So, tinawagan ko agad si J.J. Sabi ko, nasa listahan yun, March 24 yan. Hindi ka na din. All right. As we said, I mean, you said a lot of things. Okay, mga kababayan, pause na natin. Stop na muna natin dyan. Sabi ko, maiksi lang itong video natin. Ito mga kababayan, bago natin tapusin. Bakit na? Balikan natin yung katanungan natin. Bakit natanong natin na napaparanoid, natataranta, napapraning na dito nga ba si Martin Romualdez? Akalaan nyo yung mga kababayan. November pa lang, sabi ni Toby Chanco, November pa lang nagdududa na siya. Kinakabahan na siya na mukhang papalitan siya bilang House Speaker. Well, of course, balikan niyo kung anong nangyari, bakit siya naging House Speaker, sino yung pinalitan niya at anong ginawa nila. I think si Gloria Macapagal-Arroyo yung House Speaker tapos pumalit si Martin Romualdez. Balikan niyo kung anong nangyari. Kasi mukhang ganun din yung nakikita ni Martin Romualdez na dito na mangyayari sa kanya. Kaya nga, November pa lang kinausap na niya si Toby Chanco. At ito na nga, hindi nga alam ni Toby Chanco mga kababayan kung saan galing yung mga pinagsasabi ni Martin Romualdez. Ha? At ito ngayon. Ano ang point of person ngayon ni Martin Romualdez mga kababayan ay dalawa. Ito si Toby Chanco at si Chis Escudero na kung saan kinakabahan na siya na itong dalawa daw ang may planong patalsikin siya. Imagine niyo yan mga kababayan. Kaya pala, naintindihan natin ngayon na yung mainstream media, panay banat dito kay Senator Chis Escudero mga kababayan. Ito hindi lang pala dahil sa ginawa ni Chis Escudero dyan sa impeachment case laban kay VP Sara. Pati na pala ito sa pangangamba ni Martin Romualdez na mapaalis siya dyan bilang House Speaker. Kaya nga, yun nga, pangalawang katanungan natin, inunahan na ni Martin Romualdez si Chis? Inunahan na. Sinisiraan na niya. Diba? And unfortunately, mga kababayan, meron talaga tayong mga hindi talaga maiwasan, yung mga ibang taong bayan na mainstream media lang yung sinusundan. Kasi nga, yan yung kadalasan na ang topic sa mainstream media na si Chis, may maraming insertions, miniobra niya yung impeachment case laban kay VP Sara. Galit na galit yung mga tao dito kay Chis Escudero mga kababayan. Pero hindi lang nila alam until na nagsabi itong si Toby Chanco na ito pala ang naisaisip ni Martin Romualdez. Ito nga nakikita ko mga kababayan na hindi lang ito dahil sa posisyon. Okay? Hindi lang ito dahil sa posisyon. Nakikita ko dito, pinoprotektahan ni Martin Romualdez dito mga kababayan, lahat ng mga kabulastugan na ginagawa niya kasi malapit nang madiskubre lahat. Kulang na lang ebidensya. In fact, nadiskubre na. Ang kulang na mga kababayan, talagang katibayan or ebidensya na talagang magtuturo sa kanila. Okay, so dito na po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Dahil pagka-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.